Okay guys, good morning sa inyong lahat. So nag-trade tayo today, 6/18/2026 at yung ating trade ay dalawang peraso lamang yung ating nabili and good trade naman dahil 10% up yung ating nabiling stock. So i-share ko lang din sa inyo base dun sa aking nauunawaan, base dun sa aking practice. Hindi ako expert pero gusto ko lamang makapag-share baka sakaling may natutunan kayo. So ako po ay newbie at basic lamang din po yung alam ko. Hindi ako expert. Ito po ay base lang sa aking experience. So, meron dito akong natutunan sa ating breakout play. Pero dun sa breakout play na sinasabi ko ay hindi kayo basta-basta nakita nyong lumilipad kagaya nito, nakita nyong biglang nag-boom, pack up. So, bigla kayong bibili dahil meron tong mga kailangan yung rules and lesson na dapat muna ninyong aralin bago kayo mag-trade ng breakout. So, paano kayo mag-enter kapag breakout yung inyong plan? So, iba't ibang strategy yung pwede nyong gamitin. Merong breakout, merong pullback, merong head and shoulder play, merong bottom play, merong top play na tinatawag, yung double top, double bottom, yan. So, merong mga rules of 1 to 3, may iba't ibang mga play. So, dun sa breakout na natutunan ko, syempre kailangan magplano muna kayo how kayo makaka-enter, ano yung point of entry nyo. So, kailangan nyo munang i-consider yung mga i-manage yung exit position ninyo kapag meron kayong plan, point of entry, dapat meron din kayong plan ng inyong exit position. So, i-check nyo rin yung inyong mga support at inyong mga resistance. So, bago kayo mag-play, check nyo rin yung volume, kung ilan ba karami yung mga nag-invest for the day, kung anong trade ang gagamitin nyo. So, i-check nyo yung inyong volume, baka mag-invest kayo ng malaking pera tapos kaunti naman pala yung nag-invest dun sa stocks na napili ninyo, may iwan talaga kayo sa taas lalo na pagka breakout yung inyong plan. So, i-identify din nyo yung stocks, tapos check nyo kung ano yung direction ng momentum, ano ba yung trend, pasaan ba yung trend ng ating patutunguhan. Kumbaga meron kayong tinitingnan. So, dapat saan ba nagmula yan? From top pababa or from pababa pataas. So, titingnan nyo rin yung momentum. So, lahat yun na i-check nyo muna bago kayo mag-play sa kahit ano pang strategy na gagamitin ninyo, kahit hindi siya breakout. So, mahalaga na tinitingnan nyo yung trend ng direction. At syempre, bago rin kayo mag-play, i-retest nyo muna yung inyong bibili na stocks. Yung halimbawa, gusto nyo mag-breakout, so lumipad, paglipad na ganyan, so dapat check nyo muna, meron kayong mga confirmation na i-retest nyo muna bago kayo mag-play. Check nyo muna yung mag-back read kayo na ilang candles ba yung dapat na makonsider nyo na talagang yung retest nyo ay possible na pwede ngang mag-breakout. So, i-check nyo rin kung ilan yung possible na mga candles na nasa likod. Kumbaga parang eto bawat isang mga kandila, yan ay mayroong mga kahulugan na may meaning kung ano yung mga shape ng candle. So magre-retest kayo kung saan yung inyong support and resistance. So bago kayo mag-play ay check nyo muna kung gaano ba ka-strong yung inyong mga support. How many times ba na na-hit niya yung area na dun kayo magpa-plan na bumili ng stocks. So dapat siya ay multiple times na strong. Kumbaga, parang gaano ka posible. So, magre-retest kayo. So, pagbalik niya dito sa area na ito, titingnan nyo kung pag nag-retest siya dito, ayan, tapos meron kayong zone area na tinatawag. So, malalaman nyo kung possible ba na lilipad siya ulit paakyat. So, meron kayong mga gagawing retest na gagamitan nyo yan ng support and resistance. So, hindi ko masyadong ma-elaborate yung mga
ah, eksaktong paliwanag, pero pag nakita ko nga yung stocks na ganun yung kanyang senaryo, yung momentum ng kandila, ay naiintindihan ko kaagad. So, syempre, pagka ganyan na meron na kayong plan at kumpleto na, naaral nyo na lahat, so magkakaroon kayo dyan ng risk management, mag-set up kayo na inyong stop loss. Kung meron kayong point of entry, yung strategy nyo, huwag nyong kalilimutan na dapat meron din kayong stop loss. Dahil karamihan, kapag nakabili kayo, tapos mabilisan, wala kayong plan, so pwede kayong maiwan sa taas, bigla yung babagsak at hindi mo na alam kung kailan ulit yan makakabalik. Hindi mo kayang kontrolin yung nangyayari sa loob ng market dahil hindi yan aayon sa gusto mo. Meron yung sariling mundo na hindi mo pwedeng hatakin na dito, dito, dito ang punta mo, hindi pwede. So, anytime, any moment, pwede yung bumagsak at hindi nyo kontrolado. So, wala kayong control doon. Kaya kailangan ay meron kayong stop loss na tinatawag. So, pag ganito na mabilis ang paglipad ng stocks, so syempre dito, ibig sabihin merong gap up, ibig sabihin para kang binabatak, parang hinihila, maraming nag-invest, hinihila pataas, hinihila na hinihila. So kung gaano kabilis lumipad yung inyong stocks ay possible na ganon din siya kabilis na babagsak. So, check nyo palagi kung gaano karami yung volume at kung ano yung momentum. Check nyo, mag-backtesting kayo kung ilang kandila ba yung confirmation ninyo na base sa pag-aaral niyo kapag na meron kayong parang consolidation na nasa 80 candles, yan, ganyan. Depende dun sa time frame ninyo kung ano yung time frame na ginagamit ninyo. Kaya kailangan na practicing nyo muna. So, i-check nyo pa rin yung mga how many candles ang dapat na ma-confirm bago nyo mabili yung inyong stocks. And syempre, yun nga yung sinasabi kong retest at yung confirmation candle bago kayo bumili. So, marami kayong dapat na isaalang-alang. Tapos, dito ay i-check nyo rin, syempre, bago kayo bumili sa breakout, i-check nyo rin kung hanggang saan ba yung possible niyang pullback. So, meron tayong mga pullback na tinatawag, and then meron tayong zone area. So, pwede rin kayo mag-play ng pullback, pwede rin kayo mag-play dun sa may mga zone area, pero meron siyang ibang mga kailangan mong isaalang-alang naman at i-test o i-practice bago ka mag-play. So, bawat isang strategy na gagamitin mo ay mayroong kang dapat na i-check na background o dapat na meron kang planning. So, magkakaiba yan. Hindi siya pwedeng labo-labo. Kailangan meron kang isang stick na plan na one strategy para makuha mo yung play na gusto mo. Okay? So, hindi, iba't-iba rin siya ng pwedeng maging senaryo, hindi palaging ganito. So, kailangan mo talagang aralin. So, pagka ganito, retest, check mo yung zone area, kung mahihit ba yung plan mo. So, meaning pagka halimbawa, kumbaga ang planning mo pag na-hit niya tong area na ito, pag na-hit niya, meaning na babagsak pa yung inyong trend ng inyong stocks na binili. So, pag bumagsak, hintayin nyo, huwag nyong pilitin, huwag kayong magmadali dahil para lang yung, para kang, ang sample dito para kang nasa dagat. Diba? Para kang nasa dagat, tapos sa dagat, ay malakas ang alon. So, sa sobrang lakas ng alon, mabilis na mabilis na mabilis, so nagkakaroon din ng current. 'Di ba? Napapanahon. So, ang mangyayari sa iyo dahil nagmamadali ka, syempre kakapusin ka talaga ng hininga. So, kaya dapat ay wag niyong sasabayan. Wag niyong sasabayan ang pagbagsak o pagbulusok pataas, either pabagsak pa yan or pataas, wag niyong sasabayan. Hintayin niyong kumalma, i-check niyo yung inyong mga candles, mag-backtesting kayo at doon yung time para makabili kayo. So, bago kayo bumili, wait muna sa confirmation candle again. So, may ibang play ulit yon, may ibang strategy na pwede naman kayo ulit i-consider bago ulit kayo mag-buy. So, more on planning sa inyong strategy. And then, ano pa ba yung mga dapat nating i-consider? Yun, wait for confirmation candle. Kung ito ay pababa, so meaning ito ay red candle, red candle, red candle, dahil marami nagbebenta, dahil nga meron ditong gap up. So, dahil yung mga nag-gap up dito na naiwan, so natakot sila dahil mabilis na bumabagsak.
naisip nila magbenta. So, ang mangyayari dito, habang nagbebenta sila, babagsak to ng babagsak. So, pag bumagsak, maghintay muna ulit kayo, gumawa kayo ng panibago nyong zone area, check nyo ulit para magre-retest ulit kayo hanggat hindi nyo nakukonfirm yung 3 consecutive candle na green candle, 3 consecutive green candle na confirmation para ma-make sure nyo na talagang siya ulit ay possible na mag-going up ang momentum. Okay, so ano pa yung mga dapat nating yun nga, sinabi ko sa inyo, huwag kayong nagmamadali pag bumabagsak at pag lumilipad. So wait for confirmation candle. Check nyo palagi yung trend, yan, bago ko maano ulit. Check yung trend kung saan ang direction ng momentum nyo, pataas ba? And then yun, mag-retest kayo, maglagay kayo ng stop loss. Dahil syempre, napaka-importante ng stop loss dahil dito ikaw ang boss mo, ikaw ang may-ari ng business mo. So protect your capital investment. At syempre, kailangan kayo ay pasensyosa, be patient, huwag kayong masyadong greedy. Dahil pag greedy, dahil kayo ay nanggigigil, so ang tendency ay may iwan kayo sa taas, magkakaroon kayo ng parang trauma. Dahil kadalasan, pagka naglabas kayo ng pera na talagang pinaghirapan nyo, ay pag nawala at hindi na maibalik, so sobrang hirap tanggapin. So kailangan ready kayo kung ano lamang yung pera na kailangan yung extra na kailangan yung gamitin. Huwag nyong gagamitin yung inyong pera na pang araw-araw. So pag extra money, yun lamang yung inyong i-budget. At yun nga, risk management, kung kinakailangan magbasa kayo ng mga books o kung ano man, yan ay base lamang din sa naiintindihan ko. Basta protect your capital investment at be patient. Huwag masyadong greedy. So, yun lamang po ang aking may isi-share. Alam kong hindi po perfect, maraming kulang at hindi ko pa rin alam ang bawat meaning at kahulugan ng bawat mga kandila. Hindi ko po yan perfect, pero dahil nakakaintindi ako ng tatlong strategy na madalas ko pong napiplay at pinapractice at ito po'y base lamang sa aking natutunan at naunawaan. So, nasa sa inyo po kung kayo po ay may mapupulot at makakatulong sa inyo, ay mas maganda po na mag-study kayo dahil kayo po ang responsable sa inyong sariling negosyo. Wala po kayo talagang pwedeng sisihin dahil kayo po ang magpapatakbo ng inyong capital. Okay, kayo po yan, hindi po ako. Ako po ay parang nag-share lamang na baka sakaling meron kayong matutunan. Kung mayroong kulang, mag-comment lang po kayo sa baba at para matutunan ko rin po at aaralin ko rin at sabay-sabay nating aralin. So sa mga gusto pong mag-trade ay welcome po sa trading at mag-study po muna tayo, mag-plan at para hindi po tayo maiwan o hindi mawala yung ating investment. Okay po. Be patient. Okay, be patient and thank you for watching. Sa mga gusto pong mag-trade, congrats po sa mga kumikita. At sa mga gusto pong mag-trade, ay welcome po sa stock trading. At kung mayroon po kayo natutunan o nagustuhan nyo po yung ating video, ay please like, comment, baka may ma-add po kayo o kung ano man pong maitulong ko or ako po may matutunan din ako sa inyo. Hindi po tayo expert, inuulit ko, tayo po ay nagpa-practice at base lamang po ito sa aking naunawaan. Okay po, please like and share. And then, kung may time po kayo at okay lang po, ay pakisubscribe na rin po yung ating channel para makapag-share pa po ako ng marami. At tatry ko po na kahit papaano ay makapag-share po ako sa mga kagaya kong aspiring din na matuto ng stock trading dahil marami pong nagtatanong sa akin. Okay po, maraming salamat at hanggang sa muli, magandang umaga po sa ating lahat. Bye po!